Manuel TV. Tumakas si Beatrix sa aking pag-iisip pagkatapos kong makita si Alexander sa hindi malamang na sitwasyon. Wala akong ideya kung matutuwa, malilito, o mabigla. Nanlaki ang mga mata ko na halos magkasya ang isang mansana sa loob. Napaawang ang bibig ko, kaya natatakot akong makitang lumalabas ang uvula ko. Sabi ko sa sarili ko na walan ako ng malay, baka ito na ang patunay na ginawa ko. Kung hindi, bakit ko makikita si Alexander Gonzalez na hawak ang isang umiiyak na baby sa kanyang mga bisig na may ekspresyon na may halong takot, pagkabalisa, at pangamba? Kung ang sitwasyon ay hindi masyadong grabe, ay swore na hulog na ako sa mga akma ng hysterical na pagtawa habang pinapanood ang alarm na sumasayaw sa kanyang gwapong mukha. Malayo ang tingin niya sa isang lalaking kinatatakutan ng kanyang mga kaaway. Nakatipon sa paligid niya na kasama ang kanyang demise ay 8 sa kanyang mga anak. Ang ilan ay tumatakbo pabalik-balik habang ang iba ay nanatili sa kanyang tabi na may malungkot na ekspresyon na sumasalamin sa malungkot na kalooban ng kanilang patriarch. Bloody hell! Nananaginip ba ako dahil sa aking pag-aalala ay hindi mangyayari ang eksenang ito, maliban kung ako ay nasa isang malalim na kalagayan ng pagkakatulog? Tiyak, ang isang umiiyak na bata na nakayakap sa braso ng aking amo ang magiging pinaka-imposibleng bagay na makikita ko sa totoong mundo. Sa lalong madaling panahon marahil ay makikita ko ang aking sarili na gising, at tumatawa sa kung gaano katawa-tawa ang hindi malamang na senaryo. Lalong lumakas ang ingay ng mga iyak. Napakalakas nito kaya't nanunumpa akong naririnig ito hanggang sa susunod na block. Sa pagkakataong ito ay tumusok ito sa aking tenga, at halos masira rin ang aking eardrum. Naglaho sa isang iglap ang pagkakataong pinanghahawakan ko na isa lamang itong panaginip. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at gising na gising ako. Ang hindi kumukurap na mga mata ko ay nananatiling nakatitig sa cherubot na sanggol na malayo sa malaanghel ngayon, habang inilulubog niya ang buong Gonzalez household sa isang magulong kaguluhan. Ang lahat ng pagsisikap ay inilapat upang pigilan ang pag-iyak ng baby, ngunit walang tumanggi na pigilan ang kanyang munting pag-aalboroto. Namimiss ng baby ang kanyang ina. Sa panahong ganito, ang bango niya lang ang magpapatahimik sa kanya. Napaluha siya dahil hindi niya maramdaman na nasa tabi niya ang kanyang ina. May anak na ba si Beatrix? Biglang naisip ang nagpatibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na umabot sa tenga ko. Nagtataka pa nga ako kung bakit hindi ito narinig ng buong kabahayan. Pwede ba? Posible kayang si baby na? I should have thought before I jumped to the conclusion. Imposible, hindi pwede, hindi man lang siya buntis noong huli ko siyang nakita, at hindi niya ipinaalam sa akin ang tungkol sa pagbubuntis niya. But then, we divorced and she was furious with me, it was enough reason for her to keep the truth from me. Kinakalkala ko ang mga araw pagkatapos ng huling pagtatalik namin, at ang lahat ay tila nahulog sa detalye. May posibilidad na ako ang ama. Si Rice, ang lalaking akala ko noong una ay boyfriend niya ay sa katunayan, nakababatang kapatid niya. At ang iba pang mga lalaking nakatira sa loob ng Gonzalez Mansion. Hindi siya nasangkot sa isang romantikong relasyon sa sinuman bago ako dumating. Mayroong 50% posibilidad na ako ang ama. Napuno ng kasiyahan ang dibdib ko, kinailangan kong pigilan ang sarili ko sa sandali pa para habulin ang hininga ko. Hindi ko namamalayan bigla kong naramdaman ang pag-init ng aking mga mata. Bloody hell! Ang isang tao ay hindi dapat madaig ng luha lalo na kung hindi siya sigurado sa mga katotohanan. Pero hindi ko kailangan any proof to prove that the child was mine, I could feel it. I have a child with Monica. Naputol ang aking sentimiento, napalitan ng awa ang aking katawan habang nasasaksihan ko kung paano ipinasa ang baby na parang piraso ng manika, sa pagtatangkang subukan kung sinuman sa kanila ang maaaring patahimikin ang baby. Siyempre, nabigo ito dahil hindi naramdaman ng baby ang presensya ng kanyang ina. Ang Gonzalez men ay isang grupo ng mga walang karanasan na bachelor na hindi pa nakakahawak ng isang sanggol sa kanilang mga bisig, kulang din sila ng ilang mga kasanayan. Kailangan kong ikuyom ang aking kamao sa aking tagiliran upang pigilan ang aking sarili sa pagtakbo pasulong, at pag-agaw sa bata sa aking mga bisig. Sobrang inis akong panuurin kung paano magpatuloy sa pag-iyak ng hindi mapakali. Bago ko napagtanto ang aking ginagawa, nakita ko ang aking sarili na sumusulong. Damn, ang aking pagkainip at kawalan ng pagpipigil sa sarili, ito ay tiyak na magdadala sa akin sa gulubalang araw. Pero wala na akong pakialam sa sarili ko, ang nasa isip ko lang ay yakapin ang baby. Nadudurog ang puso ko nang marinig ko ang mga luha niya. Hindi ko kayang makita siyang ganito nang wala akong ginagawa. There you are, Anderson. Ito ang mga pagbati na natanggap ko mula kay Alexander Gonzalez. For once, medyo gumaan ang loob niya nang makita ako. Anong himala?
Tulad ng nakikita mo sir, may narinig akong umiiyak na sanggol, pumunta ako para tingnan kung may maitutulong ako. Parang hindi niya akalain na kahinahinala ang offer ko. Dumapo sa akin ang kanyang inaantok at pagod na tingin. Namuo ang butil ng pawis sa kanyang mga templo. Lukot ang shirt na suot niya at basang-basa rin ito ng pawis niya. It's beyond your field of work but do you have a idea how to make a baby sleep? Parang pagod ang boses niya. Pinagmasdan ko ang mga mukha sa loob ng kwarto. Halatang masaya sila na naroon ako at nailigtas ang kanilang mga asno. Napalunok ako ng dahan-dahang naglakad si Ethan papunta sa akin. Napabuntong hininga ako ng dahan-dahan niyang inilipat ang sanggol sa aking mga bisig. Parang slow motion ang lahat. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ko siya. Halos maiyak na ako nang makuha ng kanyang napakagandang asul na karagatan ang mga mata ko. She was the most beautiful creature I'd ever seen. So soft, so breathtaking. The moment she looked at me, there's no denying that the baby I'm holding into my arms was my daughter. Siya ay isang splitting replica ng aming unang anak na babae na si Vienna. Ang pag-iisip ay nagpabigat sa aking dibdib. Isang partikular na alaala ang pumitik sa aking isipan. Ito ang alaala ng paghawak ko kay Vienna pagkatapos niyang ipanganak. Tahimik na natutulog si Monica that time and I crept inside her room to have a look at our daughter. Yes, our daughter. The moment I saw Vienna smile, I fell in love with her immediately despite my faith na siya hindi ang aking anak na babae. Pero syempre, kasinungalingan lang na kapatid ko ang gustong paniwalaan ko at nagtagumpay siya matapos niyang pekein ang resulta ng paternity test. Ako ay isang tanga na nahulog sa kanyang mga pakulo noon. The affection I have for Vienna, I tried to keep them. I hate Monica that time because I thought she cheated on me. Ako ay isang mapanlinlang na tanga sa paniniwalang iyon. At ngayon, nawalan ako ng kasal. Panghihinayang. Ang daming panghihinayang sa buhay ko. Ngunit pagkatapos na hawakan ng serapi kong nilalang sa aking mga bisig ay nakalimutan ko ang bawat isa sa kanila. Ang aking buhay ay naging isang malaking pagkakamali, at ang sanggol na ito ang tanging bagay na nagpatama sa aking buhay. Ilang sandali pa ay napagtanto ko na ang tahimik na katahimikan ay bumalik sa loob ng mansyon. Ang sanggol ay hindi na umiiyak sa tuktok ng kanyang mga baga. Sa halip, nakangiti na siya ngayon, ang kanyang asul na karagatan na mga mata ay nanlaki sa pagtataka. Nadama niya ang isang matibay na ugnayan na ang mag-ama lamang ang makakapagbahagi. Good Lord! Bulalas ni Alexander Gonzalez at lumubog sa mahabang Victorian sofa na maluwag. For once, he shot me a thankful glance na parang nabunutan ng tinik sa dibdib niya. Pinunasan niya ang butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang panyo. 8 pares ng mga mata ang nakatitig sa akin nang may pagtataka. Kahit papaano ay nasiyahan ako sa paniwala na mas gusto ng aking anak ang kanyang ama, kumpara sa kanyang mga tiyuhin. Ang pag-iisip ay nagpapataas ng aking kalooban. Kung hindi dahil sa malungkot na kapaligiran ay dapat ako ay humagalpak ng tawa. Walang nagsalita, patuloy lang silang nakatitig sa akin nang may pagtataka. Ang sanggol sa aking mga bisig ay ibinuka ang kanyang maliit na bibig at huminga ng antok sa aking mga bisig. Habang pinagmamasdan ko siya, biglang bumalot sa akin ang overprotectiveness. Bigla akong nangako sa sarili ko na protektahan siya kahit anong mangyari. Kahit na ang ibig sabihin nito ay hindi na niya kailangang malaman ang tungkol sa akin. Inalag-alog ko ang sanggol sa aking mga bisig hanggang sa magdikit ang mga talukap niya. Before I knew it, nakatulog na pala siya. Nakahinga ako ng maluwag. Napakasarap sa pakiramdam habang natutulog siya sa aking mga bisig. Saan ang kwarto niya? Pinangunahan ni Alexander Gonzalez ang daan. Pumasok kami sa isang kwartong pinalamutian ng elegante. Ito dapat ang pinakamalaking kwarto na makikita sa loob ng mansion. Ang pambabae pink interior ay nakumpirma na ito ay kwarto ni Beatrix. Sa tabi ng queen-size bed, mayroong movable crib. Dali-dali akong pumasok nang sumunod ang siyam na lalaki sa loob, na nagpapasikip sa kwarto. Maingat ko siyang inihiga sa crib. She stirred, then she started crying. Napabuntong hininga ako. Hindi ito labag sa kalooban ko, ngunit tila kailangan kong manatili ng matagal hanggang sa bumalik si Beatrix. Sa kabilang banda, si Beatrix. Please, let this be over soon. Gusto ko nang umuwi. Nakalapag lang ang beaded silver stiletto ko sa crimson carpeted floor, ngunit ito ay pag-uwi na bumabagabag sa aking isipan. Ang pag-iisip ng aking anak na babae sa bahay sa mga kamay ng aking minamahal na pamilya ay hindi nagpapagaan sa nagngangalit na pag-aalala sa loob ko. Ang pag-iisip ng aking 8 kapatid na lalaki na may ama bilang karagdagan sa pagbabantay kay Faith ay nagpalaki sa aking pagkabalisa, dahil wala silang karanasan sa paghawak ng isang bagong silang na sanggol. Hindi naman sa sinisisi ko si Papa kung bakit ako inilagay sa pagsubok na ito, pero siya ang pumayag at hindi ko masisira ang kanyang word of honor, kaya obligado akong umalis.
Dapat nasa bahay ako. Napakulot sa mabalahibong lambot ng aking queen-size bed na may isang anghel na nakahiga sa tabi ko, habang ang aking mga braso ay nakayakap sa kanya. Sa halip, natagpuan ko ang aking sarili sa gitna ng kawalan, na walang mga kakilala at walang kaibigan. Kahit na ang lalaking nakatayo sa tabi ko, Mr. Marcus Peterson, ay isang estranghero. Kung wala akong pakialam sa propriety, damn it to hell, pero uuwi na ako. I cursed mentally, hoping I with an excuse to escape this date, but I hate lying. Tumingala ako sa langit, asking gods for a little bit of patience. Beatrix, okay ka lang? Nagsalita si Marcus sa tabi ko, baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Guilt invaded me for almost forgetting na kasama ko siya. Nahuli niya ang mga mata ko, gamit ang kanyang tingin. I was trying to lower my eyes on the floor, but his eyes held me captive. Si Marcus Peterson ay walang duda na isang gwapong lalaki. Kaya niyang ipahiya ang isang artista sa kanyang hitsura at alindog. Pero nagtataka ako kung bakit wala akong nararamdaman para sa kanya. Inaasahan ko na ang kanyang kagwapuhan ay maaaring magpabilis ng tibok ng aking puso, at ang aking pulso sa ilang mga paraan. Sa kasamaang palad, walang malalim na epekto sa akin ang kagwapuhan niya. Hindi niya magawang tumibok ng parang baliw ang puso ko gaya ng ginawa ng bago naming hardinero. Sapat na ang sexy at maalinsangang katawan ng hardinero, para mapaawang ang aking bibig sa paghanga. Hindi naman sa pinagpapantasyahan ko siya, na-appreciate ko lang ang six-pocket abs niya. Hindi ako gawa sa bato para hindi pahalagahan ang isang biyaya kapag nakita ko ito. I'm fine, Mr. Peterson, sagot ko, ang aking bibig ay tamad na nakaunat sa isang bagay na inaasahan kong medyo kamukha ng isang ngumiti. Kung may kapangyarihan lang akong hilahin ang oras, nagawa ko na ang mga sandali na nakalipas para hindi ko na kailangang sayangin ang susunod na oras ng buhay ko sa pagkayamot. Dapat kumbinsido siya sa sagot ko dahil hindi siya nagkomento, hinawakan niya lang ang kanyang mga braso sa akin na obligado akong kunin para sa mabuting asal at mas lumalim kami sa karamihan. Nabalot ng katahimikan ang karamihan. Kung hindi dahil sa tumutugtog ang music hero sa madilim na sulok ng silid, ito ay magiging lubhang awkward. Ang mga ulo ay lumingon sa aming direksyon na parang mga magnet na naaakit sa mga metal. Mukhang hindi iniisip ng aking Peterson ang kaguluhan na kanyang ginagawa. He even appeared amused. I'm not sure, must be my imagination. Beatrix. Inilayo ko ang tingin ko sa unahan at sinilip ang pilikmata ko matapos siyang sumulyap sa gilid. Malambot ang titig niya sa balat ko at may kung anong paglalambing dito. I wasn't sure if I was reading his expression right, but it appears that way to me. Nakita niya ang mapupungay kong mga mata na nagtatanong, saglit na hindi siya umimik, patuloy lang siyang nakatitig sa akin na para bang nabighani ako. Nawalan din ako ng salita, iniisip kong dapat ko bang tanggapin ang kanyang reaksyon bilang isang insulto o isang papuri. You're beautiful, bulong niya, hindi napapansin ang daan-daang mata na nakatingin sa amin. Daing ko sa loob-loob. I believe I look good tonight since it was the third time na sinabi niya sa akin iyon. Ang isa ay pagkababa ko sa hagdan ng Gonzales Mansion, ang pangalawa ay noong nasa loob kami ng sasakyan habang nagmamaneho siya, at ang pangatlo ay ngayon lang. Tila si Mr. Peterson ay nagkakaroon ng minor de edad na memory lapses. Thank you, Mr. Peterson, sagot ko. Kung alam ko lang na susubukan niya ang kanyang alindog sa akin dito mismo sa gitna ng silid sa ibabaw ng red carpet ay dapat ay nanatili na lang ako sa bahay, at nagpanggap na magkasakit at harapin ang pagkakasala ng mag-isa. It would be more manageable than having him as a company. Please call me Marcos. Anya, hinawakan ang aking mga kamay bago ko ito maitago nang huminto kami. Maaari mo bang gawin iyon? Dagdag niya na may nagmamakaawang mga mata na ipinako sa akin. Of course, Marcos, sagot ko at hinila ang mga daliri ko sa pagkakahawak niya. Buti na lang lumuwag ang hawak niya at bumagsak ang mga kamay niya sa tagiliran niya. Salamat, bulong niya, mukhang natuwa siya. Ilang sandali pa, umupo kami sa isang bilog na mesa na nakabalot sa isang eleganteng pink na tablecloth. May isang maliit na pink na flower vase sa gitna na may pattern na may mga primrose at dahon. Ito ay puno ng iba't ibang uri ng mga bulaklak na nakaayos sa isang maayos na pagiging perpekto. Kahit na ang maliit na vase sa ibabaw ng mga mesa ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran batay sa kalidad nito. Nakahinga ako ng maluwag ng bumao ng bigat ko sa mabalahibong lambot ng upuan na parang trono. Matapos hilahin ang upuan para sa akin, lumingon si Marcos sa kabilang direksyon at umupo sa kanyang upuan. Ang silid kung saan isinasagawa ang party ay kasing laki ng Grand Hall ng Gonzales Mansion. Ang mga gintong chandelier ay kumikinang ng maliwanag sa mataas na kisame. Mga round table na nababalutan ng pink silk na nakakalat sa walang kapintasang puting sahig. Nakapalibot sa mga mesa ang mga upuan na parang hari at trono ng isang reyna. Sa entablado na pinalamutian ng mga light pink na lobo, nakatayo ang isang golden royalty throne na inukitan ng mamahaling gemstones,
ngunit ito ay walang laman, tila naglibot ang nakatira sa hall upang hanapin ang kanyang hari. Sa likod ng upuan kung saan nakalagay ang isang light pink na tela na may nakasulat na Ina at 18. Ang lugar ay mukhang napaka-inviting, ngunit hindi ito sapat para makalimutan ko ang lahat ng aking mga alalahanin. Nandito ako sa party pero ang layo ng iniisip ko. I was wondering if Faith is asleep by now, if not, I'm sure magtatampo siya after failing to sense my presence. Mahirap siyang pigilan sa pag-iyak. Walang sinuman sa aking mga kapatid ang hindi nakayanan ang kanyang mga luha, maging ang makapangyarihang si Alexander Gonzalez ay nabigo na mapaamo ang kanyang apo. Ang hayaan ang sarili kong mag-alala ngayon ay magpapalala sa akin, paalala ko sa sarili ko. Bago ako lumabas ng bahay ay sinigurado kong busog at inaantok si Faith. I was guaranteed na mabilis siyang makakatulog dahil pagod siya sa lahat ng pamamasyal namin sa garden ng maaga noong araw na iyon. Sana, naging maayos ang anak ko. Please Lord, hayaan mo siyang maging maayos. I mumbled with optimism. Mukhang kinakabahan ka Beatrix, si Marcos na naman ang nanghimasok sa isip ko. For the second time that day, nakalimutan kong kasama ko siya. But then, I never felt I have company, remained sad and lonely while my thoughts held me captive. Inangat ko ang tingin ko at pekeng ngiti, hindi lang kulang sa ningning, halos hindi rin umabot sa mata ko. Kung pwede lang, I swear I walk out of the party at this moment if I haven't considered how embarrassing it could be. I'm not enjoying it anymore, I haven't enjoyed it one bit. Oh Faith, kung pwede lang umuwi si mommy ngayon. I badly miss you. Masisiraan na yata ako ng bait bago matapos itong party. Beatrix, ulit ni Marcos. I'm fine. Nagsinungaling ulit ako. Sa dami ng kasinungalingan, nabuo ko ngayong gabi na karapat-dapat akong ipako sa cruise. Champagne. Alok niya at tumango naman ako, nahihiyang tumanggi. Magpapanggap na lang akong iinom ng champagne o isa o dalawa lang. I'm breastfeeding Faith and I'm afraid na bawal akong uminom ng wine, kahit champagne. Are you enjoying the party? Hindi ako nakasagot sa tanong ng maramdaman kong may matigas na titig sa akin, ito ay mabigat at nakakalito. Napalingon ako sa gilid at nahuli ko ang isang pares ng mga nanlilisik na mata na nanlilisik sa akin na parabang nakakita siya ng multo. Si Marcos, nang makita ang mag-asawang papalapit sa aming mesa ay mabilis na umalis sa kanyang upuan, at sinalubong sila sa kalagitnaan. I found myself abandoning my seat too na parang biglang sinunog ang puweten ko. Papalapit na ang birthday celebrant sa amin. Pero hindi siya ang nakakuha ng atensyon ko kundi ang lalaking nakatayo sa tabi niya na may mukhang di makapaniwalang nagpapadilim sa gwapo niyang mukha. Siya ay matangkad, na may malapad na athletic na balikat. Ang isang kulay abo na tuxedo ay ganap na nakakapit sa kanyang malaking katawan. Ngunit hindi ang kanyang regal look ang nakaagaw ng atensyon ko, kundi isang pares ng matutulis na asul na mata na tila tumatagos sa aking kaluluwa. Beatrix, gusto kong makilala mo ang bagong CEO ng Anderson Enterprise, at tagapagmana ng Anderson Inheritance, Vince Anderson. Hindi lang pangalan niya ang pamilyar, maging ang mukha niya ay parang pamilyar din. Bakit pakiramdam ko galit ako sa lalaking ito? At dito na po, nagtatapos ang part 25 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.